Thank you, Brother Josh, sa ating morning devotion. Magandang umaga po mga kapatid. Morning, Blessed Lord's Day po. And also, I extend my greetings sa mga ina ng nandito sa ating iglesia. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. We thank the Lord for your lives po sa buhay namin na inyong mga anak. So tayo po muna ay manalangin as before we study our Sunday school. Let's pray. Lord, salamat po muli sa umagang ito. We thank you, Lord, for reminding us once again about the gospel. Dito na kami ng mga unworthy sinners, Lord, ay nakaranas ng iyong grace. We thank you, Lord, dahil we deserve hell, yet because of Christ, kami ngayon ay kami lang na sa iyong pamilya. And maraming salamat po sa mga katotohanan na nakapaloob dito. And may you truly always remind us, Lord, ng ganda ng gospel. And hindi lang ito manatili sa aming mga isipan, but also ay magkaroon ito ng dalisay na pamumuhay na aplikasyon ng aming mga natututunan. And sa aming pag-aaral, sa aming Sunday School, tuloy nyo kaming samahan at patuloy na maintindihan at magkaroon po ng pakinabang ng mga mapag-uusapan namin sa umagang ito sa aming pong pananampalataya. At wala kaming ibang hangat kung hindi ang maluwalhati po ang iyong pangalan sa aming pag-aaral at kayo po ang manguna sa amin. Sa inyo po namin ito ipinagkakatiwala na lahat ng ito ay aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So again, good morning. We will continue po yung ating pinag-aaralang libro na What is a Healthy Church Member ni Tabithy Anyabwili. So again, last time napag-aralan na natin yung unang marka. Siguro medyo mahina yung signal baka sa battery. So unang marka ng isang malusog na miyembro ng iglesia, siya ay isang expositional listener. Hindi lang siya basta-basta upo dyan at walang pakialam sa mga tinuturo. Kung hindi siya mismo sa sarili niya, meron siyang paghahangad, meron siyang nais na matuto at may pakikinig siya na naayon sa tamang pakikinig na inaalam niya kung tama ba yung pinapangaral ng nakatayo sa pulpito. And also, ang pangalawang marka na nakita natin is a healthy church member is ayan, healthy church member is a biblical theologian. So siya, hindi lang siya basta nakikinig, kundi siya rin mismo sa sarili niya is nag-aaral siya ng salita ng Diyos. Hinahangad niya na mas makilala pa ang Panginoon at mas lumago pa sa kanyang salita. And mangyayari lang yun kung siya mismo meron siyang desire na matuto sa pamamagitan ng pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Diyos. And at the same time, sabi natin, maging yung mga theological books ay makakatulong sa paglago ng isang mananampalataya. And lastly, nakita natin yung pangatlong marka, which is a gospel saturated. Ang isa pang marka o yung pangatlong marka na nakita natin, mga kapatid, na malusog na miyembro, ay siya mismo ay punong-puno ng ebanghelyo. Siya mismo ay makikita sa kanya yung pagiging isang miyembro, pagiging isang mananampalataya na nananalaytay sa kanyang buhay, yung tinatawag natin na mabuting balita. So dyan sa tatlong yan, I hope ay natuto tayo at na-examine natin yung ating mga sarili. Ako ba talaga ay isang malusog na miyembro ng iglesia? Well, kung ikaw ay may pakialam sa iyong kalagayan, sa iyong buhay bilang isang mananampalataya, you should have yung mga marka na yon. Pero kung gusto mo na ikaw lang ay isang mananampalataya na walang pakialam sa iyong spiritual life, ay di na ako magtataka na hindi mo hangadin yung mga marka ng isang malusog na miyembro. But that's my challenge sa inyo, mga kapatid. Examine yourself. Examine nyo po yung mga sarili kung tayo ba talaga ay mayroon ng mga marka na ating nang naaral sa ating pong Sunday School. Kasi kung naghahangad ang church na maging malusog sila, alam niyo po, magsisimula yan sa bawat individual. Kung ang bawat individual ay lumulusog,
at naghahangad na maging malusog, maging healthy church member, malaki ang tsansa na ang iglesia na yon ay maging malusog din na iglesia. Now, ngayong umaga, atin pong pag-aaralan yung ika-4 na marka ng isang malusog na miyembro ng iglesia, and titignan natin yung ilang mga prinsipyo na nakapaloob dito. But ang ika-4 na marka ng isang malusog na miyembro, makikita natin dyan is this: a healthy church member is genuinely converted. Ang isang malusog na miyembro ng iglesia ay totoong binago. Totoong mananampalataya. Hindi ka lulusog. Hindi ka magiging isang malusog na miyembro kung ikaw mismo ay hindi totoong mananampalataya. Kung ikaw mismo ay hindi totoong nakakilala sa Panginoong Jesucristo at tumalikod sa iyong mga kasalanan. Baliwala yon, yung unang 3 marka. Baliwala po yon kung ikaw mismo ay hindi totoong anak ng Diyos. Ganyan nga yung sinasabi natin sa ating mga pinag-aaralan sa series natin sa Galatians. Huwag nating isipin na kapag pinanganak ka sa mundong ito, automatically ikaw ay anak na ng Diyos. No, we deny that. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, mga kapatid. I hope and pray na nangunguya nyo yan, yung bagay na yan. Kasi masyado tayong mas mabait pa kaysa kay Jesus. Alam nyo yun? Mas mabait pa tayo kaysa sa Diyos. Gusto natin pati demonyo maligtas. Pero that's the reality. Huwag tayong matakot sa realidad na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. And the question is this: isa ka ba doon sa mga anak ng Diyos? Kasi kung hindi, wala kang tsansa na maging malusog ka, na ikaw mismo ay maging isang matinong mananampalataya. Now, pag pinag-uusapan ng usapin ng conversion, madalas ay iniisip natin na kapag may isang buhay o isang tao na na-convert from other religion, ay sinasabi natin agad na yan ay isang conversion. For example, when an atheist starts to believe in God and becomes religious, or when Muslim or Buddhist or a Catholic becomes a evangelical or a Protestant, madalas nating sasabihin ay yan ay naging isang conversion o isang converted na tao. Well, give muna pala ako ng credit. So yung ginagamit natin again si Tabitha Anyabwili na kanyang libro, and at the same time yung exposition dito ni Pastor Jurem Ramos. Now, tuloy natin. Marami sa panahon natin ngayon, kapag ang usapin ng conversions, ang usapan ay nalilito. Dahil napakarami naman kasi talaga, napakalawak ng usapin ng conversion sa mundo natin ngayon. Marami naka-involve dito yung magandang pagbabago ng isang pag-uugali ng isang tao. Halimbawa, dati siyang mamamatay tao, pero nabago siya. Kumbaga, hindi niya na ginagawa yon, or dahil dati siyang laging umiinom ng alak, nagpapakalasing, basagulero, or lasinggero. Pero dahil nabago siya, tinatawag natin yon na conversion. But, let me clarify. Yeah, isa yung uri ng pagbabago. Tama naman kasi yun. Dati niyang ginagawa, and now, hindi niya na ginagawa. But, this does not mean yung mga ganong klaseng pagbabago ay Christian conversion. Hindi lahat ng pagbabago ay pwede po nating ilagay sa katotohanan ng Kristiyanong pagbabago. Maganda yung sinabi ni David Wells sa kanyang libro na Turning to God. Sabi niya, medyo maliit. Sabi niya, if conversions do not have Christ as their cause and objects and His service as the result, they are not Christian. If they do not involve turning from sin to God, that's conversion, mga kapatid. The basic definition of conversion is this: turning to God from sin. Ikaw ngayon ay tatalikod sa kasalanan at haharap ka sa Diyos. Sabi niya dyan, if they do not involve turning from sin to God on the basis of Christ's atoning blood and by means of the Holy Spirit's work, they cannot be called Christian. As long as ang taong yon ay hindi tatalikod sa kanyang kasalanan
at haharap sa Panginoon ng may pananampalataya, yun ay hindi Kristiyanong konbersyon. Kung ang pagbabago mo ng buhay mo ay hindi po nakaugat sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, that's not true conversion. Di ka totoong mananampalataya. So maging radical, maging bigyan natin ng bigat yan. Ang totoong conversion ay nakaugat sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, at yun ay ang pagtalikod sa kasalanan at pagharap ng may pananampalataya sa Panginoon. So in other words, ang conversion po pala, ito lang yung tinatawag nating faith and repentance. So to become basic ay faith and repentance ang tinuturo sa atin ng conversion. Alam niyo po ba, ang salitang conversion sa New Testament ay isang beses lang nabanggit. The word itself na conversion ay isang beses lang nabanggit. At yun ay makikita natin sa Acts chapter 15, verse 3. Ang sabi doon, so being sent on their way by the church, they passed through both Phoenicia and Samaria, describing in detail the conversion of the Gentiles, and brought great joy to all the brothers. So dito lang nagamit yung salitang conversion. And sa entire scripture, sa buong New Testament and even sa Old Testament, the word conversion sa ating English Bible ay dito lamang po nagamit. So although the word conversion is used just one time, tandaan natin, ang conversion na usapin ay hindi isang minor issue. Hindi isang minor subject sa Christian life ang conversion sa scripture. Bakit? Dahil bagamat yung word na conversion ay isang beses lang po nabanggit, napakarami naman sa scripture ang nagtuturo nito. Bagamat hindi ginamit yung same word na conversion, makikita natin yung prinsipyo ay nandoon. Let me give you an example. For example, we read the conversion of Saul. Sino si Saul? Si Paul. Diba? Nung bago siya ma-convert, tinatawag siyang Saul. Well, madami nag-iisip na nung unbeliever pa si Paul, ang pangalan niya Saul. And then, iniisip natin na kapag nung na-convert siya, naging Pablo siya. Well, hindi po nabago yung pangalan niya. Yung Saul, yun yung pangalan niya sa Hudyo. Rather sa mga Romano. But nung Paul, yun yung tawag sa kanya sa Jewish people. So hindi po nabago yun. Hindi siya agaya ni Abram na naging Abraham. So, pero di ba nakita natin doon, sino si Pablo? Siya ay debotong Hudyo. Na nung papunta siya sa road of Damascus, anong nangyari? Sino nakasalubong ni Pablo? Si Kibuloy, hindi. Ang nasalubong ni Pablo ay ang risen Christ. Nasalubong niya si Christ. At anong nangyari kay Paul? Diba during that time, doon niya nakita yung kanyang pagiging makasalanan, at doon ay tinalikuran niya yon, at doon tinawag yon na conversion of the Apostle Paul. So dito makikita natin na mayroong prinsipyo ng pagbabago, may prinsipyo ng conversion. And kung babasahin mo yung whole book of Acts, makikita niyo po doon kung paano ang daming mga mananampalataya ng mga hentil ang nakakilala sa Panginoon. Let me give you another example, si Cornelius. Diba? Si Cornelius, nakakilala din siya sa Panginoon. And also yung Philippian jailer. Diba? Nung nakakulong sila Pablo, nagkaroon ng lindol. And then, nakalabas sila dahil nga sa lindol na yon, providentially ng Panginoon. And then, itong Philippian jailer na to, nung nalaman niya wala na sila Pablo, natakot siya kasi baka patayin siya nalaman ng mga nakakataas na sa Roman soldiers na nakawala sila Pablo, yung mga bihag. Anong gusto niya? Magpapakamatay na nga siya, di ba? Susubuhin niya yung espada niya. Pero sumigaw sila Pablo, nandito kami. Nandoon, itong Philippian jailer na to ay nakakilala sa Panginoon. And even si Lydia. Si Lydia din ay na-convert from misbelief to Christian belief. So, ibig sabihin lang, bagamat isang beses lang nabanggit yung word na conversion, yung scripture, puno-puno siya ng mga katotohanan
ng katuruan ng conversion. Now, again, balikan natin si David Wells. Sabi ni David Wells sa kanyang libro na Turning to God, sabi niya, sorry, medyo maliit pala talaga. Nung binagawa ko kasi sa laptop ko, laki. So, nung dito na pala, maliit na pala siya. Sabi diyan, Christianity without conversion is no longer Christian. Because conversion means what? Turning to God. It involves forsaking sin with its self-denying attitudes and serving conduct, and turning to Christ, whose death on the cross is the basis for God's offer of mercy and forgiveness. Jesus was judged in our place so that God could extend His righteousness to us. Then conversion occurs when we turn from our waywardness and accept Christ's death on our behalf. So yung conversion, kung hindi yan conversion na naayon sa Scripture, hindi po yan totoo. So check natin kung yung pagiging Kristiyano mo ba ay talagang nakasandal sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kung talaga bang tumalikod ka na sa iyong mga kasalanan at iniwan mo na yon at tumarap ka sa Panginoon at namuhay ka ng mayroong kabanalan. So anong punto dito? Ang simpleng punto dyan is this. If we want to be a healthy church member, we need to understand and embrace the biblical teaching of conversion. Kung gusto natin na maging malusog na miyembro ng iglesia, mga kapatid, you have to know the biblical understanding of conversion. Why? Because rampant sa panahon natin, nagtuturo rin naman sila ng conversion. Nagtuturo rin naman sila ng pagbabago ng buhay. But the question is this, is that biblical? Is that biblical conversion? So kung ikaw ay nagsasabi na tagasunod ka ng Panginoong Jesucristo, you have to check kung yung conversion po ba na naranasan natin is talagang biblical conversion, or baka dahil lang nanalangin ka minsan, sinunod mo yung panalangin, or di naman kaya is dahil lang sa emosyon mo, lumapit ka sa altar, or dahil nakagisnan mo na nandito ka lagi sa loob ng church, iniisip mo na mananampalataya ka na. No. Sa amin, mga kapatid, dahil yun yung tunay, kung walang biblical conversion, hindi ka mananampalataya. Hindi ka totoong anak ng Diyos. Maaring nalilin lang ka lang ng emosyon mo o ng iyong ginawa na hindi nakabatay sa prinsipyo ng Ebanghelyo. Alam nyo, naniniwala ako sa sinabi ni Tabitha Niabili sa kanyang libro na ating pinag-aaralan. Ang sabi niya dito, surely one of the reasons for the vast number of nominal Christians. Ibig sabihin, ulitin ko po, surely one of the reasons for the vast number of nominal Christians, those who hold to the faith in name only. Ibig sabihin ng nominal Christian, nagpapakilala ka lang mananampalataya sa pangalan. Sabi niya, in the history of the Christian church is that churches have failed to embrace and teach a biblical understanding of conversion. Kaya pala maraming ganyang mga nagpapakilalang Kristiyano lang sa loob ng iglesia sa pangalan is because hindi talaga nila naiintindihan o hindi talaga tinuturo sa pulpito yung biblical conversion. Kasi nga, marami, basta magtipon lang tayo. Basta nagsasama-sama lang tayo, kahit wala na yung ganyan, okay na yan. Well, that's wrong. Kailangan yung ating pagsasama-sama, kung ikaw ay isang totoong mananampalataya, dapat po nakikita talaga yung totoong pagkakaintindi mo kung bakit ka nabago, kung bakit binago ang iyong buhay. So, hindi ka masama doon sa mga nominal Christians. Hindi po tayo mapabilang doon sa mga Kristiyano lang sa pangalan. Di ba? Ang pangit niyan. Ang halimbawa, engineer ka sa pangalan lang, pero hindi mo talaga alam yung prinsipyo ng pagiging isang engineer. Or let's say, doktor. Ang hirap nun, doktor ka sa pangalan lang. Paano pag tinrabaho mo na yon? Anong gagawin mo? Imbis na gumaling yung pasyente mo, baka mapatay mo pa yon. Baga ganito rin yon. Hindi pwede, nasa pangalan lang. Hindi pwede na sa pangalan lang ikaw ay Kristiyano, kung hindi sa buhay mo mismo
sa iyong puso, sa iyong buhay, talagang nakikita mo dapat na ikaw ay totoong binago ng Panginoon. Now, para mas maintindihan natin yan, again, kagaya ng prinsipyo na ginawa natin sa ikatlong marka, mahalagang maintindihan natin kung ano ba yung hindi totoong conversion. What conversion is not. So ngayon, tignan natin ang at least tatlo lang sa umagang ito, na ano ba yung mga hindi totoong conversion na makikita natin na maaring napoposes mo ngayon, maaring tinuturo ng mga ilang mga tagapagturo na salita ng Diyos sa panahon natin ngayon, and bilang isang iglesia, we should be aware dun sa mga bagay na yon. Dahil hindi tama na hindi din natin naman naiintindihan kung ano yung hindi totoong conversion, kung ano yung hindi totoong pagbabago ng isang tao. So una dyan, conversion is not simply professing to be a Christian. So hindi porket sinabi mo na Kristiyano ka na, totoong Kristiyano ka na. Hindi po yun. Hindi ibig sabihin na mamaya mapag-aaralan natin ito sa ating sermon. Hindi porket anak ka ng isang magulang na mananampalataya, automatically Kristiyano ka na. No, hindi po yan sa pangalan lang. Hindi po yan porket kahit pa sabihin mong you are super Christian, beloved of the Lord Jesus Christ. Kung talagang hindi napoposes ng iyong buhay, yung conversion, hindi ka talaga mananampalataya. Hindi ka talaga totoong Kristiyano. Let me give you an example. Makikita natin ito sa buhay ng mga Pariseo. Tingnan niyo yung mga Pariseo kung paano sila magsalita. Sabi sa Luke 18 verse 11 and 12. Sabi diyan, the Pharisee is standing by himself, pray thus, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I get. Pansinin niyo yung mga pananalita ng tax collector na ito, ng Pharisee na ito. Ito yung nasa synagogue sila. Anong nangyari? Kasabay niya yung isang tax collector at isang Pharisee. Nung nalalangin itong tax collector na ito, paano po siya magsalita? Lord, I thank God. Salamat kasi di ako gaya nito. Itong tax collector na ito. Na hindi rin ako gaya na iba. Na adulterers, na mga unjust. Kung hindi, ako ay nagbibigay. Kung hindi, parang ang sinasabi niya dito, hindi mahalaga yan. Kung kahit gaano ka pa kagaling magsalita bilang nagpapakilalang Kristiyano, kung talagang hindi ka napoposes ng pagbabago na ginawa ng Panginoon, wala kang pinagkaiba sa mga makasalanan na hindi totoong mananampalataya. Let me give another example. Di ba si Apostle Paul, paano niya pinakilala yung kanyang sarili nung bago siya maging isang mananampalataya? Pinakilala niya yung kanyang sarili na blameless. And pagdating sa katuwiran, siya ay nangunguna. Pagdating sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, si Apostle Paul, sabi niya, ako ay nangunguna. Sabi niya sa Philippians chapter 3 verse 6, anong sabi niya Apostle Paul doon? Sabi niya Apostle Paul, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness, under law, blameless. So, sinasabi ni Paul, bago siya maging Kristiyano, siya mismo, ang yabang ni Pablo. Kumbaga, hindi in a sense na mayabang, na nagmamalaki dahil ganito yung ugali niya. Kundi, actually, binababa niya pa nga yung sarili niya during that time. Sinasabi niya doon sa mga nagmamataas na, kung pinagmamalaki nyo, yung pagsunod nyo sa kautusan, wala kayo sa akin. Hindi pa ako mananampalataya. Kasi ako, sumusunod ako, zilos ako, handa nga akong pumatay para sa pananampalataya ko. Pero dahil dun ba sa ginagawa ni Pablo, masasabi natin na siya ay talagang converted? No. So, ibig sabihin, conversion is not just simply professing to be a Christian. So, the second thing na makikita natin dito, na hindi isang conversion is this. Sorry, medyo mabagal yung ating laptop doon. So, sabi dyan, pangalawa,
conversion is not just morality. So nabaliktad ko pala. Nabaliktad ko. Yung una, not simply professing to be a Christian. And pangalawa, conversion is not just morality. And dito yon. Ito yung sa tax collector at sa Pharisee na sinasabi natin. The Pharisee is standing by himself. Yun nga yung sinabi ko. Then ang sabi niya, ang tuwid-tuwid ko, banal ako. Pero hindi po lang dahil sa ginagawa mo, kaya masasabi mo na ikaw ay converted na ikaw ay totoong mananampalataya na. Hindi porket nandiyan ka sa upuan na yan, may masasabi po natin na talagang Kristiyano na tayo. So, dito pa lang, pinapakita na ang conversion ay hindi lang sa pagiging matuwid. Sabi ni Pablo sa sulat niya kay Timothy, 2 Timothy chapter 3 verse 5, sabi niya doon, having the appearance of godliness, but denying its power. Kumbaga, bagamat nandoon, ang banal-banal sa panlabas, pero pagdating sa kalooban nito, talagang hindi pa talaga siya totoong mananampalataya. So, di ba maraming ganyan? Ang galing sa panlabas, pero pagdating sa panloob, ay hindi pa talaga totoong mananampalataya. So, make sure na yung ginagawa natin sa panlabas ay dahil meron na talagang pagbabago sa ating panloob. So, baliwala yan. Kahit gaano ka pa kagaling magbuhat ng bangko sa loob ng iglesia, galing mo pang maglinis, o meron ka pang Bible na napakalalaki dyan. Yan ay mere external things lang na masasabi natin kung talagang hindi ka pa totoong mananampalataya. Kahit pang ganda ng suot mo, kahit pang bango-bango mo, ang bait-bait mo maipag-usap, kahit pa tumutulong ka sa mga mahihirap, o kahit pa nagtatights at nag-o-offering ka dito, o maawit ka ng mga hymns, kung talagang hindi ka totoong mananampalataya ni Kristo, baliwala yun. Hindi ka talaga totoong binago ng Panginoon. So, hindi sa panlabas lang, kundi dapat makita talaga na yung conversion ay nasa ating mga buhay. So, conversion is not just morality. And last, but not the least, dito sa umagang ito is this: conversion is not just experiencing conviction of sin or illumination. Hindi lang dahil na-convict ka na makasalanan ka, it means automatically na ikaw ay Kristiyano na o converted ka na. Kilala niyo si Felix? Si Papa? Hindi. Si Felix sa Acts. Mababasa natin sa Acts chapter 24 verse 24 to 26. Ganito yung pangyayari sa buhay ni Felix. Sabi diyan, after some days, Felix came with his wife Drusilla, who was Jewish, and he sent for Paul and heard him speak about faith in Christ Jesus. And as he reasoned out righteousness and self-control in the coming judgment, Felix was alarmed and said, "Go away for the present. When I get an opportunity, I will summon you." And then verse 26, ano sabi dyan? At the same time, he hoped that money would be given him by Paul. So he sent for him often and conversed with him. So si Felix, naramdaman niya yung kanyang kalagayan, na-alarm siya sa mga sinabi ni Pablo. Pero hindi nun pinapakita na si Felix ay totoong Kristiyano na. Hindi porket nalaman mo na ikaw ay makasalanan na, ikaw ay masasabi mo na converted na. No. Let me give you another example. Si Herod, nung panahon ni John the Baptist, sa Mark chapter 6 verse 20, ang sabi diyan, Herod feared John, knowing that he was a righteous and holy man, and he kept him safe. When he heard him, ano sabi diyan, he was greatly perplexed, and yet he heard him gladly. So yung word na perplexed dito, yung verb na yan, pwede yung i-translate na ganito, to be in perplexity with the implication of serious anxiety. Kumbaga talagang labag-abag si Herod. Sipin mo si John the Baptist ba naman yung kausap niya dito, yung madalas niya napapakinggan. Kung nabubuhay ngayon si John the Baptist, ang dami nang na-offend dito. Isipin mo, tawagin ba naman niya yung mga Phariseo, mga ulupong.
kumbaga mga ahas. Dahil ganito magsalita si John the Baptist, itong si Herod, naramdaman niya na nagkaroon siya ng great anxiety. Nababagabag siya sa kanyang kalagayan na pagiging matuwid ni John the Baptist at siya hindi. Kristiyano ba si Herod? No. Hindi ibig sabihin na dahil na-illumine siya, na-convict siya ng pagiging makasalanan niya, ay masasabi na natin na siya ay mananampalataya. Sabi nga ni Pastor Jurem, sabi niya, it is one thing to have sin alarmed only by convictions, and another to have it crucified by converting grace. Magkaiba po, yung makukonvict ka lang sa kasalanan mo, at hindi mo yan dadalhin sa pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Kung mag-i-stop ka lang doon sa pagiging convict mo sa kasalanan mo, mananatili ka doon sa kalagayan na yun at hindi ka magiging isang mananampalataya. And the very suited example dito, alam nyo kung sino? Si Judas. Alam nyo ano nangyari kay Judas? Sabi sa Matthew chapter 27 verse 3 to 5, sabi diyan, then when Judas, his betrayer, saw that Jesus was condemned, he changed his mind. Alam niyo po ba, yung change of mind dito is translated as metanoia. Pero hindi lang kasi mere repentance. In a sense na parang nagsisilang siya, o sa ibang translation tinawag itong remorse. He changed his mind and brought back the 30 pieces of silver to the chief priest. Nung nakita niya na pinako si Christ sa krus, nagkaroon siya ng binalik niya yung 30 pieces of silver sa mga Pariseo, sa mga pari and elders, saying, sabi niya, I have sinned by betraying innocent blood. They said, what is that to us? See to it yourself. And throwing down the pieces of silver into the temple, he departed, and he went and hung himself. Isipin nyo, nung nalaman niya na ang kanyang pinagkanulo pala ay isang inosente na ang ating Panginoong Jesucristo, anong ginawa naramdaman niya yon? Binalik niya yung pera, at nung hindi tinanggap ito, binato niya yung mga pera na yon, and siya ay, sabi diyan, nagbigti. Si Judas, he hung himself. So, yung conversion, mga kapatid, hindi yan mere na pagkakaintindi lang na ikaw ay makasalanan. Kahit pa malaman mo na ikaw ang makasalanan sa mundong ito, kung hindi ka dadalhin yan sa pagsisisi sa kasalanan na yan, is hindi yan legitimate conversion. So, that's the three. Conversion is not. What conversion is not? Yan yung tatlo na makita natin sa umagang ito. Una, conversion is not simply professing to be a Christian. Pangalawa, conversion is not just morality. Pangatlo, conversion is not just experiencing conviction of sin or illumination. So Lord willing, next Sunday, titignan pa natin yung ilan na mga hindi totoong pagbabago. So any question po sa atin na pag-usapan ngayon sa umagang ito? Any question, any clarification? Maraming salamat po rin sa ating pag-usapan about conversion, talagang napakaganda po ng ating topic. Ito po yung aking tanong kayo dyan. How do you distinguish the true conversion and a born-again Christian? Well, pag sinabi po natin conversion, punta muna po pala tayo. Thank you po sa question. Pag sinabi natin born again, isa lang naman yan sa mga terminologies na ginagamit natin para sabihin natin na ang isang tao ay isang bagong tao na. Kaya nga, pinanganak siyang muli. Well, yan ay tumutukoy sa tinatawag natin na regeneration. Ayan yung kapanganakan muli. And pagdating sa conversion, sa regeneration, yung born again na tinutukoy nyo po is, yun lang po ay regeneration. So, parehas lang naman po yun. Yun ay kapanganakang muli. Doon po ay passive tayo doon.
Pag sinabing ipinanganak tayong muli, hindi mo naman pinapanganak yung sarili mo. Di ba? So yun ay gawa ng Panginoon. Yun po ay dakilang gawa ng Panginoon na ipinanganak tayong muli. Well, pagdating sa conversion, yun ay active na partisipasyon ng isang makasalanan sa kanyang kaligtasan. Not to the point na dahil doon sa ginawa mong yun, kaya ka naligtas. Again, that's means of salvation. Means yun ng Panginoon na ikaw ay magsisi at magmanampalataya sa Panginoon. So, yun po yung distinction nun. Yung regeneration, yung born again, masasabi natin na yun ay passive, yun ay gawa lamang ng Panginoon sa buhay natin. While at the same time, ang conversion, yun ay aktibong partisipasyon ng makasalanan. Nung malaman niya na siya ay makasalanan, anong ginawa niya? Nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan at nanampalataya siya sa Panginoon. So, alam niyo po ba, napakaganda ng conversion doctrine natin. Kasi sabi nga ni Pastor Ramin, ito yung nag-guard sa atin para hindi tayo masabihan ng mga hyper-Calvinist o hyper-grace na naniniwala na habang naglalakad lang yung tao na yan, dahil pinili siya ng Panginoon, maliligtas na siya. No, naniniwala tayo na kailangan magsisi at manampalataya ng isang makasalanan para siya ay maging isang nananampalataya. So the distinction is that ang regeneration or you're born again, yun ay passive, yun ay gawa lamang ng Panginoon, pinanganak tayong muli sa pamamagitan ng banal na Espiritu. John chapter 3, sabi niya yung kay Nicodemus, and then yung conversion, yun ay pagsisisi at pananampalataya sa ating mga kasalanan. I hope ay nasagot po yung tanong. Any question pa po? Any question? Yes, Deacon, Pastor, Brother Ma. Ang conversion ay nag-take steps kapag ikaw ay tatas na meron ka ng belief, meron ka ng faith sa ating Jesus Christ, ang Panginoon. Ang conversion, pag tinawag na conversion, kasi ito yung paglakad ng isang tunay na Kristiyano habang siya ay buhay, kung paano siya sumusunod sa pinag-uutos ng Diyos, kung anong pinagagawa sa atin. At pagkaintindi ko, ang conversion ay hanggang doon sa pagbabalik muli ng ating Panginoon sa Kristo. Nandoon yung conversion. Kasi pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, yung makakasama natin sa pagbaba niya, ay magiging buhay na tayo. So, doon mawawala ang conversion. Kasi buhay na tayo, kasama na natin ang Panginoon sa Kristo. Kaya ang conversion, ligtas ka na, ay ang proseso ng Diyos, ang supervisor dito ay ang Diyos. Ngunit ang akto na gumagawa ay ang tao na kino-convert o Christian. So, ang tanong ko, Brother John, ikaw ba ay converted na? Yes, thank you po, Brother Mar. That's a good question, no? Actually, yan yung tanong na dapat itatanong ng pastor sa mga nagnanais magpabaptize, sa mga gustong maging member ng iglesia. The question that really ask for them is this: kailan ka na-convert? Kasi nga, yun yung pagtalikod sa kasalanan at pananampalataya kay Jesus. As long as na yun ay masagot niya ng may totoong sinasandalan, yung dun mo malalaman na talagang itong taong ito ay totoong converted na. So, now, to clarify lang po, yung sinasabi niyo po na patuloy na paglakad hanggang sa pagbalik ni Jesus Christ, ay magpupol po siya sa tinatawag natin na doctrine of sanctification. Yun nga po yun, patuloy tayong binabago, patuloy tayong minumold sa image ni Christ, and when Christ comes, ay magiging glorified body na tayo, wala na tayo dun sa ating mga kasalanan. Now, ang distinction po ng conversion at ng sanctification is this: sa conversion, dito natin madidistinguish ang isang makasalanan kung siya talaga ay totoong nanampalataya na kay Jesus Christ at tumalikod sa kanyang kasalanan. And the fruit of that, or the fruits, ay yung tinatawag natin na pamumuhay sa kabanalan. Yun yung sanctification. So,
In other words, halos magkakasangarang din sila, halos parang hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Hindi mo malalaman na ang isang tao na, malalaman mo na ang isang tao ay totoong converted na kung siya na ay namumuhay sa kabanalan. So to answer your question, kung ako ba ay totoong converted na is, yes, because I repented my sin and believe in the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior po. Kasi sa akin, kahit ka ay converted, it's end yung process ng conversion sa pagdatingan ng ating Panginoon. Doon yung matapos. Kasi yung conversion ay ang paglakad ng isang Kristiyano. No? Paano siya sumunod sa salita ng Diyos, yan ang conversion. So, kung ikaw ay converted na, sa ngayon, hindi pa. Kasi in the process, hindi pa dumadating ang Panginoon sa Kristo. We are all under the conversion. Well, Kasi hindi pa talaga tayo banal. Pinapaging banal tayo ng Diyos. Kaya nga, lagi tayong humihingi ng tawad. Kasi sa paghingi ng tawad, nagiging huli tayo. Inaalis ng Diyos ang kasalanan natin. well, I get your point po, pero yun nga po yung sabi ko, yung sinasabi niyo po na paglakad sa kabanalan is, nagtatalo po kasi sa inyo yung conversion at sanctification. Yung tinutukoy niyo po na paglakad sa kabanalan, na pagpapatuloy, is yan po ay sanctification. Iba po siya sa tinatawag nating conversion. Conversion is yun po yung the moment na tumalikod ka sa iyong kasalanan at nanampalataya ka kay Jesus, it means you are converted na because of the grace of God na napagsisi ka. Now, yung pagpatuloy na pagsisisi sa kasalanan at paglakad sa kabanalan, yun ay tinatawag po natin na sanctification. So, yun ay patuloy na pagmumold sa iyo sa wangis ni Christ, and then pag dumating na si Christ, yun nga po yung sinasabi natin, na doon ka na lang magiging glorified. Fully glorified ka na kung saan malaya ka na sa iyong kasalanan. So, terms lang po yung problema, pero yung prinsipyo po ninyo ay tama. So, pero sinasabi niyo po na hindi ka pa converted. No, you are converted na the moment na nagsisi ka sa iyong kasalanan at nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga po masasabi mo na ikaw ay ligtas na. Kasi hindi mo ma-identify na Kristiyano ka na as long as na hindi ka pa nabago or hindi ka pa converted. So, I hope na nalinaw po yung gano'n. Okay. Thank you, Brother Jan. Yes, Deacon Paul? Salamat po. Yung question ko po is for clarification na kaya po na-distinguish na yung regeneration sa conversion. Sabi po, yung regeneration is entirely word of God. And pagdating sa conversion, yung participation yung sa Not necessarily na may participation ka sa salvation mo. Dahil alam naman natin, monergistic tayo dito na solely gawa lang ng Panginoon lahat ng kaligtasan natin. Pero mayroong responsibility. Yun nga yung kaya ang ayaw sa atin ng mga Armenians kasi sinasabi natin na walang participation ng mga makasalanan. Wherein sa doctrine of conversion, doon natin napapatunayan na hindi lang tayo passive when it comes sa ating pag-response sa gospel. Di ba, may ginagawa ang makasalanan. Talagang magsisisi siya at mananampalataya siya sa Panginoon. Pero again, balik ka sa prinsipyo ng scripture na yung faith and repentance is also gifts from God. And they are means only, na hindi yun yung nagliligtas kung hindi yung sinasandalan yung ginawa nila na yun. So in other words, bagamat sinasabi natin na may responsibility tayo doon sa conversion natin, it doesn't mean na tayo ay may ambag na sa kaligtasan natin. Yung responsibility po natin, kanino po galing? Sa atin yun, pero that's gift. Ano po yung gusto kong i-clarify para malinaw? Yeah. Kasi yung pagkakamit ko kanina, yung conversion, parang handa. So, salamat po, kailangan niyo po yung gusto niyo sabihin na responsibility ko at responsibility, hindi galing sa amin. Because yung faith and repentance galing sa Diyos. So, nagbuka lang siya talaga ng responsibility. Yun nga yung sinasabi natin na means of grace. Daluyan lang siya. Kumbaga, paraan lang siya. Yung pananampalataya natin, mga kapatid, hindi yan yung dahilan kung bakit ka naligtas. Sinasabi natin lagi yan. Hindi dahil sa pananampalataya mo, kung hindi, kanino ka ba nananampalataya? Again, yung person pa rin, kay Christ pa rin, yung object pa rin ng pananampalataya yung nagliligtas.
hindi mahalaga kung gaano kalaki ang pananampalataya mo o gaano kaliit. Ang mahalaga is kanino ba yan nakasandal. And sabi ng scripture, yung faith and repentance natin is what? Are granted. Granted din yan ng Panginoon sa atin. So, I hope na nabibigyan ng linaw. Any question pa po? Peron? Yun po sa sinabi ni Pilgrim dyan, magalinaw lang po. Remember, it's the Holy Spirit who gets the heart of every man. So, talagang malaki po yung part ng Holy Spirit para mangusap siya sa tao at siya na may kumambertin. Yes, thank you po. Any question? Peron, may question? Pero more of some practical side. How will this affect po yung practices sa evangelism? Kasi po diba, sa elements ng gospel, na pag-aralan natin last time, ito yung faith and repentance. Ngayon, yung mga ganitong conversation ba, parang practical din na isama doon sa evangelism. And siguro yung pangalawa is ideally, although napasadahan din yung sagot kanina, kaya ideally, saan yung mga ganitong conversations, saan papasok? Thank you. Napaka-serious naman sa evangelism ng ating kapatid, no? So, thank you sa question mo. Napaka-practical nun. Well, pagdating sa pag-evangelize, hindi naman natin agad sinasabi ng buo kung yung mga ganitong klaseng katuruan na kailangan mo na agad siyang i-discuss sa yung ini-evangelize. Ang kailangan mo lang naman gawin is i-present sa kanya yung gospel at ipakita mo yung kanyang pagiging makasalanan at ma-realize niya yun at magsisi at manampalataya siya sa Panginoon. The moment na gawin niya yun is hindi naman nun mahadangan yung pagliligtas ng ating Panginoon kahit hindi niya pa naiintindihan na yung faith and yung repentance ay regalo ng Panginoon. Now, saan mas mainam na pagdiskusyonan yung mga ganitong bagay? Well, kaya nga after ng evangelism o pag-share ng gospel, di ba, ang ginagawa natin is Bible study. So doon mas magbibigay ka ng panahon para mas ipaalam sa kanya yung tamang doktrina. Kasi itong problema sa maraming mga nag-share ng gospel ngayon, hindi ko naman ito minamaliit na ganoon, pero may mga nag-share, umaabot ng 1 oras, 2 oras. Isipin niyo yun. Hindi natin minamaliit ang gospel presentation na ganoon, pero gusto niya nang iligtas agad. Gusto niya nang inilalagay niya kasi sa karunungan, kagalingan niya, sa pagpapaliwanag niya yung kaligtasan ng isang tao. Wherein, sa scripture, kahit sa payak na pagtuturo, sa simpleng pangangaral ng Ebanghelyo, pwede na itong abutin yung isang makasalanan at makakilala sa Panginoon. So, to follow na lang yung mga kagaya nito na kung gusto mo talagang maintindihan kung bakit ka naligtas, attend ka ng Sunday school, attend ka ng mga pangangaral ng salita ng Diyos, and dito sa loob ng iglesia, mas manunorish ka, mas magiging malusog ka ng miyembro at mas maintindihan mo yung ganda ng ebanghelyo na pinanghahawakan mo. Kaya nga, di ba, sabi natin, yung gospel, napaka-rich niya, na kung saan kahit sa buong buhay mo dito, hindi ka magsasawa at hindi mo marururok yung ganda at yaman ng ebanghelyo. Kaya yung mga ganitong klaseng discussions, dito natin yan mabibigyan ng panahon. Dito natin yan mabibigyan ng pagkakataon na magtanong at sumagot at bigyan ng intellectual na pag-uusap yung pinag-aaralan natin yung ating pinananampalatayaan. So, yun yung tingin ko na very practical na gawin kapag dating sa ganitong klaseng usapin. I hope na nakatulong po yung sagot. Well, balikan ko lang yung, bago tayo mag-end, balikan ko lang yung tanong ni Brother Aaron doon sa Romans chapter 10 verse 9, if I'm not mistaken, doon sa if we confess na ginagamit ng mga easy-believism and sinner's prayer. Well, upon studying is yung Romans chapter 10 verse 9 is hindi lang itong mere profession. Kung hindi nung panahon nila, kapag pinurupes mo na si Jesus is Lord, you are actually saying na hindi king o hindi Panginoon yung nag-e-exist na hari ng panahon na yun. So, ibig sabihin, kapag pinurupes mo yun, you are rebelling against the authority of the government. So in other words, you are guilty
para sa pagiging blasphemous sa hari nila at ikaw ay kanilang papatayin. So, in other words, persecute ka nila, papatayin ka nila, at yung sinasabi doon ni Pablo na if you profess in your mouth that Jesus is the Lord, hindi lang ito just saying na Jesus is Lord. Kung hindi, ito ay pagsasabi na handa akong mamatay sa pinananampalatayaan ko na si Jesus ay aking Panginoon at tagapagligtas. So, sa madaling salita, kung gagamitin mo siya para dito sa panahon natin ngayon, hindi siya applicable dahil wala namang papatay sa iyo na kapag sinabi mo na si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas. So, I hope na nasagot ko ang tanong. So, yung tanong ni Deacon Paul ay so, susunod na natin ulit yun pag-uusapan. So, I encourage po sa inyo sa mga darating nating pag-aaral sa ating pang Sunday School na bigyan natin ito ng importansya at so let's come to the Lord in prayer. Mga Ama na nasa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Napakabuti mo sa amin na kami ng mga makasalanan ay patuloy inyo pong iniligtas at binigyan ninyo ng buhay na walang hanggan at pinatawad sa aming mga kasalanan. We thank you po sa doctrine of conversion na kung saan nakita namin na kami ng mga makasalanan ay binago mo mula sa putik ng kasalanan ay inihaon mo kami doon at dinala mo kami sa iyong pamilya, sa iyong kaharian. At nawa nga po ay mas magkaroon kami ng tamang perspektibo, tamang karunungan pagdating sa doktrinang ito at hindi kami madaya ng aming mga emosyon o ng mga maling katuruan na aming nasa paligid namin, kundi maging tunay, maging biblical po yung aming totoong yung conversion na aming naranasan. And if anyone here na wala pang totoong pagbabago ng buhay, have mercy upon him or her, Lord, and granting of her repentance and faith na kung saan ay pangunahing daluyan ng iyong biyaya. Nawa ikaw lamang po ang naitaas at nabigyan ng kapurihan. Tuloy mo kaming hubugin at palaguin bilang isang mananampalataya ng iglesyang ito at bilang isang iglesia. We thank you, Lord, and praise you. In Jesus' name I pray. Amen.